Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayo sa ating pagdiriwang sa Pasko sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero minsan, tayo pa rin minsan ay nakagagawa ng pagkukulang at mga kasalanan sa araw-araw. Kaya't ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos bilang paghahanda sa banal na misang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-aalab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugon dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas mula ang mga apostol sa nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ng mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng tagapagtala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos.
Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwawalang pangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng mga Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginoong makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, 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 Hallelujah! hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya na napakaraming tao sapagkat nakita nila mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos,
ay ipinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyong lumabis para hindi masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalanghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na itong ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. At welcome po dito sa dambana ng Santo Padre Pio. Kahit na ang ating panahon ay mainit-init dahil talagang kasikalan ng summer ngayon, maganda po at may dala kayong abaniko. Ang mga sosyal ay yung rechargeable na electric fan. Dapat lagi din kayong may tubig at kailangan po nating lagi tayong rehydrated. Ano po? Mga kapatid, naalaala ko po nung ako'y bata pa at habang lumalaki kami, no? Kada po hapon na kapag oras ng orasyon o yung tinatawag nating Angelus, kailangan kami ay nakauwi na ng bahay. At pagkatapos ng orasyon, ay kami po ay kakain na ng hapunan ng sabay-sabay. Kung gusto nyong magalit po ang aking tatay, ay yung hindi kayo uuwi ng tama sa oras dahil hindi sabay-sabay na makakakain. Kami po naman ay galing sa isang mahirap na pamilya, kaya ang aming pang-ulam ay sakto lang, no? Dahil sabay-sabay kumain, kahit pa isang tulingan yan, kadalasan may matitira pang kapiranggot at magkakahiyaan pa. Hindi pa kukunin iyon. Hanggang pauyuhan, matitira pa rin. Hindi mauubos. Ano po? Mga kapatid, ngayon, ugali na rin natin yan. May matitirang kaunti, tatakluban pa. Ano po? Isang araw, wala sila. Hindi kami sabay-sabay kumain. Kaya, tatatlong tao pa lamang ang unang kumain. Yung sunod na dumating ay wala nang pang-ulam. Ubus na ang pang-ulam dahil hindi sabay-sabay. Napakinggan natin, mga kapatid, sa Ebanghelyo ang problema ng mga alagad ni Jesus dahil dumagsa ang napakaraming tao dahil narinig nila ang kababalaghang ginawa ni Jesus sa pagpapagaling ng may sakit. Sabi ni Felipe, "Panginoon, saan tayo ikukuha ng ipapakain sa mga ito? Kahit pa 200 denaryo ang ating bilhing tinapay ay hindi magtatagkapiranggot ang mga taong ito." Tama-tama ay dumating si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, at ang sabi, meron ditong isang bata, may dalang tinapay, 5 tinapay, at 2 isda. Mga kapatid, kinuha yun ni Jesus, itinaas, nagpasalamat sa Diyos, at saka ibinahagi. Pagkatapos, kinuha niyang isda, itinaas din,
nagpasalamat sa Diyos at saka ibinahagi. At ang sabi niya ay, sige, no? Kumbaga dito sa Batangas, kain lang ng kain, bulos ng bulos. At nung matapos na mabusog ang lahat, ay may 12 pang bakol ang natirang pagkain. At baka higit pa po dahil sa dami gapong iyon. Ano po? No? Tunay nga na nasaksihan natin ang milagrong ito. Pero sa aking pagninilay, may isa doon na siya ang nagpasimula. Sa tingin ko po ay ng milagro. At yun ay walang iba, kundi yung may isang bata doon na ini-offer ang kanyang 5 tinapay at 2 isda kay Andres. At tingin ko mga kapatid, that boy sparked the miracle. Bakit? Tingin ko ay nakita siya ng ibang mga naroon na sa tingin ko rin po sa pagsunod nila sa ating Panginoon ay hindi naman maaring wala din silang baon dahil alam nila na baka sila ay magutom. Hindi naman po gaya ngayon, sumama kayo sa mga kandidato sa kampanya, ang sasakyan ninyong jeep ay libre. Libre ang tubig, soft drinks, may pamerienda, may patanghalian pa. Hindi po ganoon. At nung makita ng mga tao, aba ay nag-alay iyon. Sa tingin ko po, inilabas din nila ang kanilang mga baon at iyon ang kanilang pinagsalu-saluhan. At pagkatapos, hindi nga po sila nagkandaubos. At ang dami pang natira. Sa pagninilay ko, mga kapatid, kapag may pagbabahagi, palagian may milagro mangyayari. Miracle will always happen if people start sharing what they have from the bottom of their hearts. Palagi ang may mangyayaring milagro kapag ang lahat ay nagbabahagi kung anong meron sila na mula sa kaibuturan ng ating puso. Mga kapatid, ang ginawa na ating Panginoong Jesucristo sa nasaksihan at narinig nating ebanghelyo ay pagpapahiwatig na ito ng banal na misa ng Eucharistia. Kinuha niyang tinapay, itinaas at nagpasalamat sa Diyos. Kinuha niyang isda, itinaas at nagpasalamat sa Diyos. Hindi po ba sa Eucharistia, gayon din ang ginawa ng Panginoon? At gayon din ang ginagawa sa banal na misa. Kinuha ang tinapay, isitinaas, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati yon at inabot sa kanyang mga alagad. Gayon din ang alak. Kaya mga kapatid, ang isa ko pang pagninilay, ang sabi ko ay the Eucharist is a rehearsal of life. The Eucharist is a practice so that we can share after celebration of the Eucharist. Parang ganoon po. Parang ang ating pagdiriwang ng banal na misa ay isang practice kung paano natin isasabuhay ito
sa labas. It is a rehearsal of life. Kaya sa pag-attend natin ng banal na misa, dapat ito ay mag-uudyok sa atin na kung paano pinagbahabahagi na ating Panginoon ang tinapay at dugo, tayo rin ay inaasahang iyon ang isabuhay sa labas, ang magbahagi. Sigurado ako mga kapatid, palagi ang may milagrong mangyayari. Makakakain ang kapwa natin at may malalabis pa. Parang problema ngayon dahil hindi na nagbabahagi. Kukunti yung masyado namang busog na mga mayayaman at ang daming nagugutom. And that's why hindi mabigyan daan ang milagro para makakain ang lahat. And that's why the Holy Eucharist is challenging us to actualize in our real life what we rehearse in the celebration of the Eucharist. Inuulit ko po, kapag may pagbabahaginan, palagian may milagrong mangyayari. Miracle will always happen if the spirit of sharing is alive in our hearts. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya namin pinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
luwan langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na po natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristong muling nabuhay. Narito siya ang kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo ngayong inanyayahan magsasalo-salo sa kanyang pighingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. basbasan, inatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo.
basbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumban, katarungan sa naapi, at tulungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda ng pari ng may sakit sa Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya plenarya ngayong taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan yung mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halong langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak na inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kalagahan ng pagdiriwang ng taon na Jubileo. Ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay at pag-asa ngayon taon na Jubileo. Ika-4, ngayong Sabado, ika-3 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyaya magdala ng kandila at puting panyo. Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po namin ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula Oktubre 3 to 17, 2025
At bukas po, ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ang pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Bolto Santo Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at ang pagbisita na rin po si Santa Clara at San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palista ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, King Hari at